Magandang araw sa aking mga tagapakinig. Ngayon ay atin na namang pag-uusapan ang mga katotohanan, paksa, kultura, tradisyon at mga kwentong Filipino. Kung bago lang po kayo sa ating channel, maaaring i-click ang subscribe at notification bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayo mga bagong video. At kung kayo naman po ay nanonood sa ating Facebook page, paki-like at share na rin po ng ating mga videos. Kung maaari ay ihanda ang inyong ballpen at kwaderno. Maaaring i-pause ang video upang magkaroon kayo ng sapat na oras upang itala ang mga mahahalagang impormasyon. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang akdang Ang Kwintas ni Guy de Maupassant. Narito ang mga tauhan. Una, si Mathilde Loisel. Siya ay isinilang sa angkan ng mga tagasulat, maganda at kahali-halinang babae. Pangalawa ay si Ginoong Loisel. Siya ang asawa ni Mathilde, ordinaryong manggagawa sa isang instruksyong pampubliko. Ang pangatlo ay si Madame Forestier. Siya ang matalik na kaibigan ni Mathilde na nagpahiram ng kwintas. Siya ay isa sa magaganda at mapanghalinang babae na sa pagkakamali ng tadhana ay isinilang sa angkan ng mga tagasulat. Pumayag siyang pakasal sa isang abang tagasulat sa kagawaran ng instruksyong publiko sapagkat walang paraan upang siya'y makilala, panuyuan, bigyan ng dote at pakasalan ng isang mayaman at tanyag na lalaki. Ang isang babaeng nagbuhat sa karaniwang angkan ay magiging kasing halaga ng mga maharlika sa pamamagitan ng pinong asal at pag-uugali. Pagkakaroon ng pangunawa sa tunay na kahulugan ng magara at makisig at kakaibang kislap ng diwa. Labis ang kanyang pagdurusa at paghihinagpis dahil may paniniwala siyang isinilang siya sa daigdig upang magtamasa ng lubos na kaligayahan sa buhay na maidudulot ng salapi. May taglay siyang alindog na hindi nababagay sa kasalukuyan niyang kalagayan. Ipinanghihinagpis niya ang karukhaan ng kanyang lumang tahanan, ang nakaaawang anyo ng mga dingding, at ang mga kurtinang sa paningin niya ay napakapangit. Malimit na sa pagmamasid niya sa babaeng Briton na siyang gumaganap ng ilang abang pangangailangan niya sa buhay, ay nakadarama siya ng panghihinayang at napuputos ng lumbay ang kanyang puso kapag naiisip ang mga pangarap niya sa buhay na hindi yata magkakaroon ng katuparan. Naglalaro sa kanyang balintataw ang anyo ng tahimik na tanggapang nasasabitan ng mamamahaling kurtina, pinaliliwanag ng matatangkad na kandelerong bronse, at may nagtatanod na dalawang naglalakihang bantay na dahil sa init ng pugon ay nakatulog na sa dalawang malaking silyon. Naisip niya ang mahahabang bulwagang nagaganyakan ng mga sedang tela ng unang panahon na nagsisilbing palamuti, mga mamahaling kasangkapan na ang mga hiwaga at kababalaghan ay walang kapantay na halaga, mga silid-bihisang marangya at humahalimuyak sa bango, mga taong tanyag na pinagmimithing makilala ng balana at makikisig na ginoong pinananabikang karinggan ng papuri at pinalulunggatian ng kababaihan. Sa hapunan, sa tuwing uupo siya sa kaharap ang asawa, sa harap ng mesang nalalatagan ng isang kayong pansapin na 3 araw nang ginagamit, ay iba ang laman ng kanyang kaisipan. Kahit na naririnig niya ang malugod na pagsasabi ng asawa pagkabukas ng supera ng ang sarap ng putafyu. Aywan nga ba kung may masarap pa riyan? Ang nasa isip niya sa mga gayong sandali ay ang nakakainggit na masarap na apunan, ang mga nagkikinang kubyertos at mga marangyang kapaligiran. Kagaagad na naisip din niya ang mga malinamnam na pagkaing nakalagay sa magagandang pinggan.
Naisip din niya na ang mga papuring ibinubulong sa kanya na kunwari hindi niya napapansin, ngunit sa katotohanan ay nakakakikiliti sa kanyang damdamin sapagkat o samantalang nilalasap niya ang mga malinamnam na namumulang-mulang laman ng isda o kaya ay pakpak ng pugo. Sa pakiwari niya ay inuukol siya ng tadhana na magkaroon ng mga bagay na lubhang malapit sa kanyang puso, katulad ng magagarang damit at mga hiyas, ngunit wala siya ng mga iyon. Labis ang pagmimithi niya ng masiyahan siya, maging kahali-halina, kaibig-ibig, maging tampulan ng papuri at pangimbuluhan ng ibang babae. May isang naging kaklase siya sa kumbento na naging kaibigan niya. Mayaman yun. Dati malimit niyang dalawin ang kaibigan, ngunit nitong mga huling araw ay iniwasan na niyang dumalaw roon sapagkat lalo lamang tumitindi ang kapighatiang kanyang nadarama sa kanyang pag-uwi pagkatapos ng pagdalaw. Isang gabing masayang dumating ang kanyang asawa. Buong pagmamalaking iniabot sa kanya ang hawak na malaking sobre. "Para sa'yo to," ang sabi sa kanya. Kaagad niyang inabot ang sobre at nagmamadaling pinunit ang dulo nito. Nabasa niya ang nakalimbag na mga salitang malugod na inaaanyahan ng Ministro ng Instruksyong Publiko at ni Ginang George Ramponyo, sina Ginoo at Ginang Loisel sa isang kasayahang idarao sa palasyo ng ministeryo sa Lunes ng gabi, Enero 18. Sa halip na matuwa na siyang inaasahan ng lalaki, ay padabog na inihagis ng kanyang asawa sa ibabaw ng mesa ang panyaya. Bumubulong na sinabing ano ang gagawin niya rito. "Mahal, akala ko ba'y ikatutuwa mo ang pagkakuha ko sa panyaya? Nais ko lamang na malibang ka. Kailan may hindi ka nakapaglilibang at naisip kong ito isang mabuting pagkakataon para sa'yo. Nagnanais makadalo ng lahat kaya't lubha akong nahirapang makakuha ng panyaya. Matataas na tao sa pamahalaan ang inaanyayahan at dadalo. Piling-pili lamang ang mga panauhin. Hindi sila nagbigay ng maraming panyaya sa mga tagasulat." Pagalit na pinagmasdan ng babae ang asawa at payamot na sinabing, "Ano ang isasampay ko sa aking likod?" Naging pauntol-untol ang sagot ng lalaki dahil sa hindi niya kagad naisip iyon. "Para sa akin ay maganda ang damit mong isinusuot kung pumapasok tayo sa teatro, kaya maaari na iyon." Nagulumihan nang napahinto ang lalaki nang makita niyang umiiyak ang asawa. Naitanong niya kung ano ang nangyayari rito. Pinagsikapan ng babaeng mapaglabanan ng paghihinagpis at nang huminahon na siya ay sumagot, Wala akong damit na maisusuot kaya hindi ako makadadalo sa kasayahang iyan. Ipamigay mo na lang ang paanyaya sa isa mong kasamahan na may nakahandang damit na isusuot ang asawa." Walang malamang gawin ang lalaki. Pagkuwa'y nangusap sa asawa, "Hintay, Matilde. Tingnan muna natin. Sa palagay mo'y magkano ang magiging halaga ng isang bestidong magiging kasiya-siya sa'yo at maaari mo pang gamitin sa mga ibang pagkakataon." Nag-isip sumandali si Matilde. Mabilis ang gumawa siya ng pagtataya kung magkano ang maaari niyang hinging mahalaga sa matipid na asawa nang hindi masindak ito at tumanggi. Nag-aatubili siyang sumagot ng, "Hindi ko natitiyak ang halaga, ngunit sa palagay ko'y maaari ng 400 prangko." Natigilan sumandali ang lalaki at bahagyang namutla sapagkat ang natitipon niyang gayong halaga ay pambibili niya sa isang baril na pang-ibon. Binabalak niyang mamaril ng ibon sa kapatagan ng Nantere sa darating na tag-araw. Sasama siya sa ilang kaibigang dati nang namamaril na mga ibon doon. Gayunpaman ay sinabi niya sa asawa, "Ayos na, ibibigay ko sa iyo ang 400 prangko. Bumili ka ng isang mistidong maganda." Malapit na ang araw ng sayawan, ngunit waring malungkot si Matilde. Hindi siya mapalagay at tila may suliraning gumugulo sa isipan. Nakahanda na ang bestidong kanyang gagamitin. Napansin ito ng lalaki at isang gabi inusisa ang asawa, "Magtapat ka sa akin.
Anong nangyayari sa'yo? 3 araw nang kakaiba ang kilos mo. Payamot na sumagot ang babae. Mabuti pa kaya'y wag na akong dumalo sa sayawan. Wala man lamang akong maisusuot kahit isang hiyas. Magmumukha akong kaawa-awa. Usong-uso ang mga sariwang bulaklak sa ganitong panahon. Maaring iyon ang isuot mo. Sapat na ang 10 prangko upang makabili ka ng 2 o 3 Alejandria. Waring hindi sangayon ng babae at ang sabi, hindi, wala nang kahabag-habag na kalagayan kung hindi magmukhang maralita sa pagitna ng mga babaeng may kaya sa buhay. Napabulalas ang lalaki. Napakahangal mo! Bakit hindi mo hanapin ang kaibigan mong si Madame Forestier? Humiram ka na lang ng ilang hiyas sa kanya. Hindi kanya marahil tatanggihan dahil sa matalik mo siyang kaibigan. Napasigaw sa tuwa si Matilde. Hala, oo nga! Hindi ko naalala ang aking kaibigan. Nagtungo kinabukasan sa kaibigan si Matilde. Ipinagtapat niya rito ang kanyang problema. Tinungo ni Madame Forestier ang taguan ng kanyang mga hiyas at kinuha mula rito ang isang kahon. Binuksan ang kahon at pinamili ang kaibigan. Mamili ka, mahal. Ang una niyang nakita ay mga ilang pulseras. Ang sumunod ay isang kwintas na perlas at pagkaraan ng isang cross na bininsyanong ginto na may mahahalagang bato at talagang kahanga-hanga ang pagkakayari. Sinubok niyang isuot ang hiyas sa harap ng salamin. Nagbabantulot siya at hindi mapagpasyahan kung ang mga iyon ay sasauli o hindi. Paulit-ulit siyang nagtatanong sa kaibigan na, wala ka na bang iba pa? Aba, mayroon pa. Mamili ka, hindi ko alam kung alin ang ibig mo. Walang kano-ano'y may napansin siyang isang kahong nagbabalot na itim na satin. Nasa loob nito ang isang kwintas ng diamante na lubhang kahanga-hanga. Sumasalang tibok ng kanyang puso at nanginginig ang mga kamay na dinampot niya ang kwintas. Isinuot niya ang kwintas sa ibabaw ng kanyang damit na may kataasan ng pinakaleeg. Mahabang sandaling nalunod siya sa kaligayahan sa pagmamala sa sariling alindog sa salamin. Pagkaraan ay nag-uulik-ulik siyang nagtanong, ipahihira mo ba ito? Ito lamang? Oo, mangyari pa. Mahigpit na niyakap ni Mathilde ang kaibigan. Pinupog ng halik at maligayang nagpaalam dito. Sumapit ang inaasam niyang araw ng sayawan. Nagtamo ng malaking tagumpay si Madame Loisel. Nahigitan niya ang lahat ng mga babae sa ganda, sarangya, at sa pagiging kahali-halina kaya palagi siyang nakangiti dahil sa nag-uumapaw sa puso ang kaligayahan. Napako sa kanya ang paningin ng kalalakihan at gumawa sila ng paraan upang makilala si Mathilde. Ninais siyang makasayaw ng lahat ng kagawad ng gabinete at nag-ukol sa kanya ng pansin pati ang ministro. Buong pagkahaling siyang nakipagsayaw. Lasing na lasing sa kaluwalhatian ng tagumpay na tinamo sa pamumukod ng kanyang kagandahan. Tila siya lumulutang sa ulap dahil sa paghanga ng lahat sa kanya na napakatamis at walang katumbas sa puso ng isang babaeng katulad niya. Mag-iika-4 na ng madaling araw nang silang mag-asawa ay umuwi. Hating gabi pa lamang, ang asawa niya ay kasama ng 3 lalaki. Ang mga asawa ay nagpapakalunod din sa kaligayahan, kaya nakatulog na sa isang maliit na tanggapan. Ibinalaban ng asawa sa balikat ni Mathilde ang isang abang pangginaw na ginagamit ng mga karaniwang tao. Isang pangginaw na nakapupusyaw sa karangyaan ng pananamit ni Mathilde. Dinamdam niya ang pagkakaroon ng abang pagginaw at ninais niyang makatalilis agad upang hindi siya maging kapansin-pansin sa ibang babaeng dumalo na nagsisipagsuot ng mamahalin nilang balabal. Pinigil siya ng lalaki. Hintayin mo ako rito. Sandali, sisipunin ka sa labas. Tatawag ako ng sasakyan. Ngunit hindi niya pinansin ang asawa at nagdudumali siyang nanaog sa hagdanan. Hindi sila nakakita ng sasakyan sa lansangan at sila ay nagsimulang maghanap. Tinahak nila ang dang patungo sa pangpang ng ilog Sen. Kapwa sila kumikinig sa ginaw at pinanawa na ng pag-asang makakita pa ng kanilang masasakyan.
Sa wakas ay nakatagpo sila sa daungan ng isa sa matatandang dukar na dahil sa ikinahihiya ang karalitaan, sa liwanag ng araw ay sa pagkagat ng dilim lamang nakikita sa mga lansangan ng Paris. Pagkahatid sa kanila ng matandang dukar sa kanilang tinitirhan ay malungkot silang umakyat sa hagdanan. Tapos na ang maliligayang sandali kay Matilde. Sa lalaki naman ay wala siyang iniisip kundi kailangan niyang makasapit sa kagawaran sa ganap na ikasampu ng umaga. Hinubad ng babae sa harap ng salamin ang kanyang balabal upang minsan pang malasin ang kanyang kagandahan. Napasigaw siya ng malakas. Wala sa kanyang leeg ang kwintas. Nag-uusisa ang asawa noon ay nangangalahati na sa pagbibihis. Anong nangyari sa'yo? Bakit? Parang baliw niyang binalingan ng asawa. Wala ang kwintas si Madame Forestier. Ang nabiglang lalaki na palundag halos sa pagtayo. Ano? Paanong nangyari? Imposible. Hinanap ng mag-asawa ang kwintas sa kung saan-saan. Sa mga lupi ng damit ni Mathilde, sa mga lupi ng kanyang pangginaw, sa mga bulsa at sa iba pang lugar. Hindi nila natagpuan ang kwintas. Natitiyak mo bang nakasuot sa iyo nang umalis tayo sa sayawan? Ang tanong ng lalaki. Oo, natitiyak ko. Nahipo ko pa nung nasa pasilyo ako ng palasyo. Ang tugon ni Mathilde. Kung yun naman ay sa daan nawala, ay di narinig sana natin ang lagapak. May palagay akong nawala sa dukar. Marahil nga. Kinuha mo ba ang numero ng dukar? Hindi. At ikaw, napansin mo ba? Hindi rin. Balisang nagkatinginan ng mag-asawa. Muling nagbihis si Madame Loisel. Pagbabalikan kong lahat ang pinagdaanan natin, baka sakaling makita ko. Nanaog na ang lalaki. Ang babae naghintay sa isang silya. Hindi niya inalis ang damit na ginamit sa sayawan. Tila nawalan siya ng lakas kahit magtungo sa kama upang matulog. Labis ang kanyang panlulumo at nawalan siya ng sigla at nawalan ng kakayahang mag-isip ng anuman. Mag-iikapito na ng umaga nang bumalik ang lalaki. Nanlulupaypay siya at ibinalita sa asawa na hindi niya nakita ang kwintas. Sa harap na gayong nakagigimbal na pangyayari, si Mathilde ay maghapong naghihintay na sa pupo ng di matingkalang pangamba. Bumalik kinagabihan ng lalaki. Pagod, namumutla at nanalalim ang mga mata. Hindi niya natagpuan ang kwintas. Pinayuhan ng lalaki ang asawa na sumulat sa kaibigan nito at sabihing na bali ang sarahan ng kwintas at kasalukuyan pang ipinapagawa upang magkapanahon silang makapag-isip-isip. Ginawa naman ng babae ang payo ng asawa. Pagkalipas ng isang linggo ay lubusan na silang pinanawan ng pag-asa. Sa maikling panahong iyon, tumanda si Madame Loisel ng 5 taon. Nagpahayag ang lalaki sa asawa na kailangang isipin nila kung paano mapapalitan ang nawalang kwintas. Kinabukasan, ang mag-asawa ay nagtungo sa tanggapan ng alaherong nakasulat ang pangalan at direksyon sa loob ng kahon ng kwintas. Hinanap ng alahero sa kanyang talaan ang sinasabing kwintas. Hindi ako ang nagbili ng kwintas sa pinagtatanungan ninyo. Wala pong nanggaling sa akin kundi ang sisidan lamang. Ang wika ng alahero kay Madame Loisel. Pinuntahan ng mag-asawa ang lahat ng mga maghihiyas upang nakakita ng katulad ng nawala na ang anyo ay buong pagsisikap na inalala samantalang kapwa sila nanlulupaypay sa pag-abigo at paghihirap ng kalooban. Nakatagpo sila sa isang tindahan sa Palais Royal ng isang tuhog ng diamanteng sa palagay nila ay katulad ng kanilang pinaghahanap na kwintas. Nagkakahalaga ito ng 40,000 prangko, ngunit ibibigay na sa kanila sa halagang 36,000. Pinakausapan ng mag-asawa ang may-ari ng tindahan na huwag munang ipagbili ang kwintas sa loob ng 3 araw. Pinakiusapan din nila ang may-ari na ng tindahan na kung sakaling bago matapos ang buwan ng Pebrero ay makita nila ang nawawalang kwintas
Matapos nilang bayaran ang bagong kwintas ay bibilhin itong muli ng may-ari ng tindahan sa halagang 34,000 prangko. May naman ng 18,000 prangko si Madam Loisel sa namatay na ama. Hiniram niya ang kapupunan nito. Gayon din ang ginawa ng lalaki. Kung kani-kanino siya ng hiram, lumagda sa mga kasulatan, pinasok kahit na ang mga gipit na kasunduan, kumuha ng mga patubuan at pumatol sa lahat ng uri na manghuhut-hut. Inilagay niya ang buong buhay niya sa alanganing katayuan. Nakipagsapalaran sa paglagda sa gayong hindi niya natitiyak kung matutupad o hindi ang nilagdaan at ngayon nanggigipus-pus siya dahil sa mga hirap na maaari pa niyang sapitin. Nang nakaambang pagdurusa ng pangitain ng bukas na puspos ng pagsasalat at paghihirap ng kalooban. Nang matipon ng lahat ang halagang kinakailangan ay tinungo ni Madam Loisel ang tindahan ng kwintas at ibinagsak sa mesang bilangan ng may-ari ng tindahan ng mga hiyas ang 36,000 prangko. Malamig ang pagtanggap ni Madam Forestier kay Mathilde nang isauli niya ang kwintas. Nagsalita ito sa tuyot na tinig ng, "Isinauli mo sana agad ang kwintas, baka sakaling kinailangan ko ito." Hindi na binuksan ng kaibigan ang kahon ng kwintas. Naisip ni Mathilde na kung sakaling nahalata ng kaibigan ang pagkakapalit ng kwintas, ano kaya ang aakalain at sasabihin nito sa kanya? Hindi kaya iisipin siya ay magnanakaw? Ngayon lubos na naunawaan ni Mathilde ang mamuhay sa gitna ng tunay na karalitaan. Nabigla man siya sa bagong papel na kailangan niyang gampanan, ay tinanggap niya iyon at buong tatag na ginampanan. Dapat mabayaran ang napakalaki nilang pagkakautang. Pinaalis nila ang kanilang utusan. Lumipat ng ibang tirahan. Nagtiis sila sa pangungupahan sa isang maliit na silid na kaitutukan ng isang bahay paupahan. Naranasan ni Mathilde ang mabibigat na gawain, ang nakayayamot na pangangasiwa sa kusina, paghuhugas ng mga pinggan, paglilinis ng mga kaldero, at kawaling mamantika, paglalaban ng mga damit, mantel, serbilyeta, at pamunas. Ipinapanaog niya sa lansangan ang kanilang kakaning baboy sa tuwing umaga at nagpapanhik siya ng tubig na gamit nila sa itaas. Suot niya ang pananamit ng pangkaraniwang babae. Siya'y nagdutungo sa tindahan ng prutas, dilata at sa magkakarne. Nakasabit sa isang braso ang pangnan, nakipagtawaran siya, nilalait at pinakikipaglaban ang kakarampot niyang pamalengke. May pagkakautang silang binabayaran ng buwanan. May pinagkakautangan silang pinagkikiusapan. Humingi ng kaunti pang panahon sa pagbabayad. Pagsapit ng gabi, habang maaga pa inaayos na ni Madam Loisel ang talaang tuusan ng sino mang mangangalakal na nangangailangan ng gayong paglilingkod. At sa kalaliman ng gabi sa halagang 5 sentimos, isang pahina na ginagawa naman niya ang mga salin ng mga katha. Tumagal ng 10 taon ang ganito nilang pamumuhay na mag-asawa. Sa wakas ay nabayaran din nila ang buong pagkakautang. Kasama na ang mga tubo at nagkakapatong-patong na tubo ng mga tubo. Mukhang matanda na ngayon si Madam Loisel. Isa na siyang tunay na babae na mga maralitang tahanan. Matipuno ang katawan, matigas ang mga laman, at magaspang ang mga kamay na namumula. Nakasabog ang kanyang buhok at patabingi ang kanyang saya. Matinis ang kanyang tinig. Nanlalamira ang sahig kung siya'y mag-iisis. Paminsan-minsan, kung nakaalis na ang asawa ay patungong opisina, si Madam Loisel ay nauupo sa tabi ng pinagbabalikan niya sa gunita ang napakasayang gabing iyon na malaon nang nakalipas. Ang kanyang kagandahan ay naging tampok sa sayawan at naging dahilan upang siya ay maging tampulan ng paghanga. Ano ang maaaring nangyari kung hindi nawala ang kwintas? Sino ang nakakaalam? Tunay na ang buhay, kakatwa at mahiwaga. Sukat ang isang maliit na bagay upang tayo mapahamak at mapabuti. Isang araw ng linggo, samantalang si Mathilde ay naglalakad sa Champs-Elysees, nagliliwaliw naman siya pagkatapos ng isang linggong singkad na mga gawain sa bahay, ay namataan niya ang isang babaeng may akay-akay na bata. Ang babae si Madam Forestier. Bata pa rin ang anyo.
Maganda pa rin katulad ng dati at taglay pa rin ang panghalina. Nakangiti niyang sinalubong ang kaibigan at binati. Magandang araw sa iyo, Jean. Labis na nagtaka si Madame Forestier. Hindi siya nakilala nito at pinagtakahan ang palagay sa loob na pagbati sa kanya ng isang maralitang babae. Pauntol-untol na wika nito. Ngunit ginang, hindi ko kayo nakikilala. Marahil ay nagkakamali kayo. Hindi, ako'y si Mathilde Loisel. Napabulaslas ang kaibigan. Oh, kaawa-awa kong Matilde. Kay laki nang ipinagbago mo. Oo nga, mahabang panahon ang pinagtis ko ng hirap mula ng huli nating pagkikita at labis na kalungkutan ang dinanas ko. At ikaw ang dahilan ng lahat. Napamulagat si Madame Forestier. Dahil sa akin? Paano nangyari yun? Naaalala mo pa ba ang iniram kong kwintas na diamanteng isinuot ko sa sayawan sa kagawaran? Oo, ay ano? Ano pa? Naiwala ko ang kwintas na iyon. Anong ibig mong sabihin? Isinauli mo sa akin ang kwintas. Isinauli ko sa iyo ang isang kwintas na katulad ng hiniram ko sa iyo. 10 taon kaming nagbayad ng mga utang. Alam mo namang hindi madali sa katulad naming mahirap ang gayong bagay. Ngunit nakalipas na ang lahat ng iyon at ngayon ay galak na ako. Tigilan si Madame Forestier. Sabi mo, bumili ka ng kwintas ng diamante na ipinamalit mo sa hiniram mo sa akin na naiwala mo? Oo, sa makatuwid ay hindi mo pala napansin. Talagang kamukhang kamukha iyon ang hiniram ko sa'yo. Ngumiti si Matilde ng may pagmamalaki. Isang ngiting puspos ng kawalang malay katulad ng ngiti ng isang paslit. Nababag ng gayon na lamang ang kalooban ng kaibigan. O kahabag-habag kong Matilde, ang ipinahiram kong kwintas sa iyo ay imitasyon lamang. Uwit lamang ng baso. Ang pinakamataas na may hahalaga roon ay marahil ay 500 prangko. At iyon ang akda, ang kwentong, ang kwintas ni Guy de Maupassant.